Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25, 26 ng Abril. April 26, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:25 ng umaga. Alas 6:25 ng umaga. Biyernes, at nais ko pong mag-vlog patungkol dito sa napakainit na issue. Opo. Ayaw ko na sanang mag-vlog patungkol dito kasi wala namang issue eh. Wala naman eh. Pero dahil sa mainit ang issue talaga, ay sige, subukan ko na sagutan. Opo. Patungkol po ito dito sa nananawagan ang DOJ at ang kapulisan. Ang sino man makipag-cooperate sa ICC ay pananagutin. Yan po. At yan ay nanggaling kay Bongbong Marcos. Opo. O sa gobyerno ng Bongbong Marcos. Napakainit po nito. Opo. Ang title ko po ay reaksyon ko sa pananagutin ang sino man makipag-cooperate sa ICC. Something to that effect, ano? Iba-iba ang pagkasulat niyan, pero ganun din ang meaning. Opo. Pananagutin daw nila yung makipag-cooperate sa ICC. Well, una sa lahat ay no meaning at all. Yang deklarasyon na ganyan na isang sentence lang, no meaning at all because there is no detail, no reference, no specific. Wala pong specific eh. On the contrary, this is against the prescription of God. Bawal po yan. Yang ganyan. At yan po ang tatalakayin ko, ano. Yung sinabi ko kanina na walang detalye, ay sino bang sinasabihan nito? Mga kapulisan o yung member ng DOJ? Sino bang sinasabihan dito? Pangalawa, mga active ba ito o mga retire na? Wala naman sinasabi, hindi ba? Pangatlo, alam natin kasi na every case is different. Kahit parehas lang yan na patayan yan o murder yan o extrajudicial killing yan, every case is different po. Mayroong iba na bidyuhan, mayroong iba na kunan ng litrato o may testigo. Yung iba wala. Kaya every case is different po. Yung iba ay siguro hindi nakakuha ng tamang bayad o hindi naman nautusan ng directly. Implied lang. Kaya nga, every case is different. Yung iba, napasama lang. Pero nga, ihalimbawa natin yung nangyari kay Kian de los Santos na kung saan nabidyohan pala sila. Kasi may video doon sa may CCTV o doon sa barangay. Hindi ba? Ayan po, hindi nila maitanggi Ganun po yan. Every case is different. Kaya hindi pwede ito na ang sino man
makipag-cooperate sa ICC ay pananagutin. Mali po yan. Ngayon, kung may alam siya na totoo talaga yon, na nasaksihan niya o alam niya talaga, ay bakit hindi niya sasabihin? Kung hindi niya sasabihin, manananggot siya sa Diyos. Hindi ba? O magsisinungaling siya sa korte. O pababayaan lang niya. Hindi ba? Mananagot po siya sa Diyos. At pati po bansa kasama dyan. Opo, kung marami ng patayan at ang mga huwis o ang mga judges ay hindi napaparusahan yung pumapatay, yung pira po ng bansa, yung pira, nagiging walang value. Nasa Biblia po yan. Nagiging walang value. At darating ang panahon, hindi na pwedeng ibili. Pag ituloy-tuloy. Nasa Biblia po yan. Diniscuss ko yan dati na, dito rin. Pero walang mababasang Bible verse. Oh. Kaya pala bumababa ang value ng pira natin ay dahil dyan yung patayan na hindi naman na ibibigay ang justice ng mga hurado o ng mga huwis o ng mga mahistrado natin. Your silver becomes dross ang nakasulat. Oh. Yung dross, yun yung mga impurity ng bakal na walang value, itinatapon lang. Oh, your coin, kasi silver coin kasi dati eh. Oh, ang ginagamit eh. Nung kapanahunan ni Isaiah, ang sabi niya, your silver coin become dross o walang value. Dahil nga dyan sa patayan na hindi nasusolve. Ayan po. Ngayon, ay ang advice po kasi sa atin ng Diyos ay magpatawad, hindi ba? O magpatawaran o humingi ng tawad, magpakumbaba, mag-confess ng kasalanan, or seek peace to every man. Yan po ang turo sa atin. Ngayon ay kung hindi ka hihingi ng tawad, ay paano kang patatawarin? Kung hindi mo aaminin ang kasalanan mo, kasi nga hindi ka makapag-cooperate. Paano kang patatawarin nung nag-aakusa sa iyo o ng Diyos? Remember, yung palagi kong sinasabi dito, nasa Biblia po, your confession was made into your salvation. And your faith, yung ating pong pananampalataya, your faith will become your justification. Yan po nakasulat eh. For it is on what you confess that you are saved, and it is on what you believe that you are justified. Yan po eh. Kailangan ang confession ay kung sasabihin ng gobyerno na huwag kayo makipag-cooperate, ay bababa po ng bababa ang presyo, ang value ng ating pira. Nasa Biblia po yan. Magiging wala ng value. Opo. Nangyayari ba yan? Ay nangyayari po. Nung nasa Saudi ako, yung pira ng Kuwait walang value kasi nilusob sila. Oh. Nawala sila ng gobyerno. Oh. Nawalang value. Yung pira nila, binibili nila sa amin sa Saudi, hindi tinatanggap. Oh. Ang tinatanggap lang yung ginto nila na dala-dala. Yun ang pinambibili nila. Yung mga refugees po na pumasok ng Saudi Arabia. Nangyayari po yan kung humihina ang gobyerno o sinasalakay ang gobyerno o nawawala ang gobyerno. Nakatulad yan sa nangyari din sa Israel noon. Oh. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin
Ito po sila sila Pussycat, Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagiging inspirado na mag-vlog ng mag-vlog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock. Si third pangatlo, user NB, Parot Parot, Babs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Ligarno, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukuk, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rinaldo Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Niabot, Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Adelsimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagiging inspirado na mag-vlog. Ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan po. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yung si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na manood sa kanila kasi marami tayong matututunan. Opo. At nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para sa ikabubuti po ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Mainit na mainit po itong sinasabi ng gobyerno na pananagutin nila ang sino man na makipag-cooperate sa ICC. Yan po, mainit po yan. At medyo nahahagip na po ng iba. Nahahagip na yung tamang rason na bakit mali yan. At si Trillanes kaninang umaga po, napakinggan ko yung tama yung sinasabi niya. Kaya lang, mas maganda kung may Bible verse para wala po na question o para hindi na questionin. Opo. At yan po ang gagawin ko ngayon. Ito pala si Trillanes ay noong senador pa ito, kasi nga parati po ako na nagbablog sa nagsasagot doon sa Philippine Daily Inquirer at totoo po na pangalan ang ginagamit ko doon. 3 ang account ko doon, isa sa opisina, totoong pangalan ko din doon. Tapos mayroon akong isang ginagamit na yung totoo din yun kasi alias ko lang yun Siyempre kung mayroon ka naman na yung parang lang,
pin name, ganun. Ngayon ay ini-invite po ako niyan ni Trillanes dati. Na maging friend niya doon sa Facebook. Kasi sa Facebook, bumabanat din ako noon dati doon eh. Pero bihira lang. Pero hindi ko naman iniintindi yung ganun. Una ay wala namang picture eh. Pero ang pangalan ay yung si Senator Antonio Trillanes. Matagal yun. Matagal na ini-invite niya ako. Pero hindi naman ako pumupunta kasi nga wala naman akong balak dyan sa mga makilahok dyan sa mga political yung mga organization, wala. Pero tanda ko, dalawa yung topic ko. Yan si Dilima at saka yan si Trillanes. Opo. Kaya siguro in-invite niya ako. Nakikita nila siguro. Sige po ito nga, Matthew 5:25 po babasahin ko lang po para po mapatunayan natin na mali o contrary sa turo po ni Jesus Christ. Matthew 5:25, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Ayan po ang sinabi mismo ni Jesus Christ. Ito po ay sa Sermon in the Mount. Kasama po ito. At very specific ito. Ang topic po doon, kung babasahin nyo yung 23 o 22, murder po yan. O kaya yung ikaw ay nakagawa ng isang krimen na kung saan ay nasugatan mo o nasaktan mo yung isang tao. Na talagang totoo. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ. Settle matters quickly with your accuser. Kasi magkukomplain po yun eh. Ulitin ko sure po ito na nangyari na murder. Opo, sure po ito na ikaw ay nakadisgrasya. Kaya ito po ang sinasabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 5:25. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Hindi ba? Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown to prison. Ayan po. Ito po ay sigurado ito na mayroong murder. Una sa lahat. At mayroong naganap na krimen. Ngayon ay dadalhin ka sa korte. Siyempre may complainant o may accuser eh. Maari yung namatayan o maari yung anak o yung asawa ng napatay o ganon o kamag-anak. Ang sabi po ni Jesus Christ ay settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together, habang naglalakad kayo o habang papunta pa kayo. Ang ibig pong sabihin yan ay may pagkakataon pa na magkasundo. Ayan po o hindi pa naisasampa yung kaso. Do it quickly or settle matters. Ayan po. O habang mayroon pang way na maayos mo yung kaso. At maari po yan ay hihingi ka ng tawad o aaminin mo o
magbibigay ka ng mga kwan, yung kung ano man yan, kasi mayroon tayong tinatawag na blood money Ganun. Pero ang number one dyan ay sasabihin mo ang totoo o aaminin mo. Yan po ang number one dyan. Or your adversary may hand you over to the judge. Ngayon, kung naandun na sa judge, ay wala ka nang magagawa. At yung judge naman ay ibibigay ka na doon sa officer. Siguro yung kulungan, hindi ba? At yun nga, at ikukulong ka na. Ayun po. Hindi ba? Ngayon, ito pong verse na ito, may kahalintulad po sa Luke 12. Itataas ko lang po Sa Luke 12, verse 58, may kahalintulad po na ganyan po. Pero pinag-aralan ko po ang Luke 12, iba. Ang tinatalakay po doon sa una, doon sa Matthew 5:25, ay kwan po yun yung Sermon in the Mount. Doon niya binanggit yung mga beatitudes. At ito nga yung particularly sa murder. Ayan po. Pero dito naman sa Luke 12:58, iba po Ang nakasulat po doon ay yung learn how to yung interpret the signs of time. Yun po O kaya, yung righteousness, kailangan alam mo kanya kung ano ang tama o ano ang righteousness. Yun po magkaiba po. Pero basahin natin, parehas na parehas po nakasulat Ang ibig pong sabihin niyan, binibigyan ng emphasis. Kasi 2 beses na sulat po 2 beses. Mahalaga po at kailangan may emphasis. Yung iba, 4 na beses na isinulat, katulad yung pagpako. 4 na beses po na isinulat yan. Ito, 2 beses. Yung iba, 3 beses lang nabanggit. Yung iba, 1 beses lang, sa isang author lang. Basahin ko lang po, parehas na parehas When you go with your adversary to the magistrate, sa husgado, hindi ba? Make every effort along the way to settle with him. Let not he drag you to the judge deliver you to the officer, and the officer throw you into prison. Ayan po nakasulat Parehas na parehas po ang mensahe, hindi ba? Basahin ko lang po ulit When you go with your adversary, accuser po ito to the magistrate doon sa husgado, make every effort gawin mo lahat ang paraan. Along the way, ang ibig sabihin ay naglalakad kayo. Ang isang ibig sabihin nito, nagkakasundo pa kayo may opportunity pa para magkasundo kayo. Kasi nga, hindi pwede maglakad ang 2 tao Hindi ba? Na wala silang nilalakad, di ba? It takes two to tango, hindi ba? Ayan, naglalakad kayo. While on the way, make every effort to settle with him. Ayan po ang turo ng Diyos. Ayan po ang turo ng Biblia. Ngayon ay tanungin natin itong DOJ department na ito. Sa bagay, ang nagsasalita lang doon ngayon ay yung mga mga spokesman at saka sa PNP, yung spokesman din, Lieutenant Colonel ata yun, Pahardo. Tanungin po natin siya, anong basihan po nyo dyan na huwag makipag-cooperate? Parang sinasabi nyo na huwag makipag-cooperate yung mga akusado. Hindi ba? Bakit? Ay, alam natin yan. Lalo na kung attorney kayo, hindi ba? Dyan sa DOJ, attorney ang spokesman dyan Bumababa ba ang sentensya kung inamin o kung umamin? Yan po ang tanong ko sa inyo Bumababa ba ang sentensya kung
umamin yung akusado, bumababa po at galing po yan sa Biblia. Opo, your confession was made into your salvation and your belief was made into your justification. Naniniwala ka na bababa ang kaso mo o ang sentensya sa'yo, ayun ang mangyayari. Ay kisa naman na itatago nyo, hindi ba? Huwag kayong makipag-cooperate sa authority po yan. Governing authority po din yan. Yang ICC. Kung governing authority po ang gobyerno ni Marcos, ang ICC po ay governing authority din po at mas mataas po ang kategory niyan. At yan ay nilalakad ni Kibuloy noon. Yung Romans 13, obey governing authority because there is no authority that is not established by God. All authority that exists now is established by God. Yun po ang nilalakad nila Duterte noon. Noong kasalukuyang siya po ang pinuno. Hindi ba? Nung siya ang presidente. Yan po ang paborito ng mga vloggers, ng mga DDS. Obey governing authority. Ay bakit ngayon ay sasabihin nyo na kung sino man ang makipag-cooperate sa ICC ay pananagutin? Sige nga, saan nyo kinuha yan? Ang ibig nyong sabihin, magsisinungaling yung tao? At katulad nga ng sinabi ko kanina, every case is different. Ay kung nasangkot lang siya at sasabihin niya na, ay hindi ako kasama dyan. Nasangkot lang ako dyan. Ay kung yung isang gumawa ay nakuhan siya ng CCTV o nakuhan siya ng litrato o may mga testigo na handang humarap. Adi aaminin na niya hindi ba? Ay kung totoo ang balita na sila ay binabayaran ng 30,000 for every addict na mamatay. At kung medyo mataas-taas ang katungkulan ay umaabot ng 50,000. Hindi ba? Yan siguro kaya takot na takot ang mga pulis natin na involved dyan o yung DOJ na makipag-cooperate yung accused. Ay pero wala po kayong magagawa dyan. Natural tendency po ng tao na ididipinsa niya ang kanyang sarili. Natural tendency po yan. Pag ang isang tao po ay nasusukol o pag ang isang tao ay may alam na katotohanan, bago po mamatay yan, ay sinasabi muna. Natural tendency po yan kasi ayaw niyang dalhin yung katotohanan hanggang libingan. Opo, ayaw niyang dalhin yan. Hindi, yung ganun nga, oo. May alam siyang katotohanan, isisiwalat niya yan. Hindi ba? Yan po Ngayon ay John 13:16. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent. Ang katanungan ko po sa inyo, at ito po din ang tinatanong ko doon sa mga nakasagupa ko ng mga nagdidebate dyan sa comment section ng Philippine Daily Inquirer 6 years ago. Ang tinatanong nila sa akin, pumatay ba si Duterte ng aktual? Nakita mo ba? Ay sinasagutan ko sila Ang nagsugo po ay higit na dakila kisa dun sa isinugo. Biblical po yan, ayan nakasulat, ang nagsugo kako ay higit na dakila kisa dun sa isinugo. Humihinto sila hindi nga siya pumatay, ay pero ay kung siya ang nagsugo, ay di mas
mas grabe po ang karampatang parusa na nakalaan sa kanya. Kasi nga, higit na dakila po ang nagsugo. Oh, hindi ba? Oh, ayan po. Kaya nga siguro ay nung nakikita siguro nila grupo nila Trillanes noon ay kasi pati sa Facebook yun ang sinasagot ko Ini-invite niya ako na maging friend. Pero hindi ko naman inaccept. Kasi nga ay ayaw ko na maraming friend sa sa Facebook. Kasi dito po sa Amerika ay pinag-aaralan po ng mga kumpanya yan dito. Opo, pinag-aaralan nila yung Facebook mo. Ngayon po, ang masasabi ko lang po dyan, dito nga sa topic na ito, kung ano ang totoo, dapat yun ang sabihin. Kung ano yung advice sa atin ng Panginoon, hindi ba? Yung prescription ng Panginoon sa atin ay yun ang dapat na sundin. Hindi po yung mga tao, authority na pansamantala lang po yan. Pansamantala lang po yan. Pero po, ang panuntunan po ng Diyos ay forever po yan. Heaven and earth will pass away. But my word will not pass away until it is accomplished. Hindi ba? Heaven and earth nga mawawala Pero yung salita ng Diyos ay hindi, hanggang hindi na accomplish. Ganun po yan. Ay ano ang word ng gobernong Marcos? Pananagutin daw ang makipag-cooperate. Ay pwede yan. Kakasuhan nila, pwede yan. Pero mananaig po ang prescription ng Diyos. Mananaig po yan. Kasi nga, pansamantala lang po ang mga authority na ipinagkakaloob sa tao. Pansamantala lang po yan. Power and authority belongs to God. Iyan po ang tandaan natin. Tignan mo ngayon, si Duterte. Dati sinasabi niya, sige, sabi niya, akong bahala. Sagot ko kayo. Natutuwa siya kung maraming namamatay nung maraming namatay dyan sa bandang Bulacan ata, Valenzuela. Sa isang gabi ay 30 ang namamatay. Ay, bakit hindi niya sabihin ngayon? Kasi nga, ang authority po ay nawawala. Ganun po yan. Kaya ito ngayon, itong sinasabi ni Marcos na ito, na pananagutin, sabi niya, ang sino bang makipag-cooperate sa ICC, walang value po yan. No meaning at all. Wala po. Wala po. O kaya ay ganito na lang. Para pipilosopuhin lang natin ng bahagya, pananagutin. Sabi niya, ay okay lang. Pananagutin. Pero pipilosopuhin ko lang po sinabi ba niya na huwag kayo mag-testify? Hindi naman niya sinabi hindi ba? Sinabi ba niya na hindi pwedeng mag-testify? Hindi naman niya sinabi Kaya okay pa yan. Okay pa sa akin yan. Pero pag sinabi niya na huwag kayo mag-testify, ay yun, iba yun. Pananagutin lang Ang ibig sabihin, pag-aaralan yung ginawa mo pa, hindi ba? Sinabi ba niya na walang magtitestify? Ay, ito si Marcos, palagay ko, he is playing words. Sinabi niya yan kasi yan ang gustong marinig ni Duterte. Yan po ang gustong marinig ng mga kampo ni Duterte.
na pananagutin ang sino man makipag-cooperate sa ICC. Yan po ang gustong-gusto nilang marinig. Kaya yan ang sinasabi niya. Pero palagay ko, walang value yan. Walang value. Kasi hindi naman niya sinasabi na walang mag-testify O, di ba? O, sige po, at hanggang dito na lang po, at sana tayo po ay may natutunan na nanggagaling sa Diyos, yung wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Ulitin ko lang po, ang Diyos ay gusto ay tayo ay mag-confess ng ating kasalanan. Tayo ay umamin o tayo ay magpakumbaba, at yun po ang pinagkakalooban niya ng grace, yung habag. Yun po at hanggang dito na lamang po at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.